Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Hello campers! Ang susunod na kwento ay mula sa ating archives and we're re-uploading them in our YouTube channel. If this is your first time listening to this episode or team replay ka, lagyan mo naman sa comment section. We'd love to hear from you. Salamat sa pakikinig and enjoy the episode. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-37 gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang episode natin ngayong gabi ay isang kwentuhan kasama ang isa sa ating mga patrons. Kung gusto niyo maging bahagi ng mga susunod na episodes ng San Telmo Society, all you have to do is subscribe to our Patreon and message me para live nating mapagkwentuhan ang inyong mga karanasan sa paranormal and supernatural. May kakaiba pa rin kasing dulot ang pakikipagkwentuhan ng live kumpara sa pagbabasa ng mga sulat ninyo sa akin. Nandun yung lumalabas yung mga tanong na gusto mo agad masagot at mas nailalabas yung pakiramdam ng tagapagkwento kapag kausap mo na talaga. Hindi ko na patatagalin pa. Samahan nyo kami ni Justin at pakinggan natin ang kanyang mga kwento sa kanilang karanasan kasama ang kanyang buong pamilya. Justin, sa mga nakikinig sa ating sa mga kapwa campers, baka gusto mo magpakilala muna. Hello listeners! Ako nga pala si Justine at ako ay isang fan talaga ng podcast na to. Andito ako ngayon sa UK pero ako ay pinanganak at lumaki sa Pilipinas. At itong kwento ko, sa Pilipinas lahat nangyari to. Na dala-dala ko siya kahit saan ako magpunta. At si Justin ang unang-una nating guest na makakausap ko ng live na kwentuhan. So parang ikaw nga yata, ikaw yung unang listener. Kasi the rest ng mga nakausap ko, mga parang kilala ko na talaga. This time, yung talagang listener of the podcast na hindi ko previously kakilala. Hindi halata Hindi halata na ganon. Yung iba kasi parang mga na nakausap ko na naman din before. So. Loyal talaga ako sa podcast na to. Kasi 'di ba maraming podcast naman about sa ghost stories lalo na sa Philippines, ganyan. Pero dati, pinapakinggan ko yung mga English, yung usually ang setting sa States or dito sa UK. Hindi mo naman makarelate. Di ko naman alam yung mga lugar na yun. Tapos eto yung pinakaunang nakita ko na podcast na sa Philippines yung konti. Sabi ko, uy, may ganito pala. Ang saya naman. Hindi ako makapaniwala talaga. Kailan mo natuklasan yung podcast? Siguro mga 3 months ago, 3 to 4 months ago. Parang ganon. Fine, okay. Tapos, so, ang daming episodes nung nakita mo. Dami ng episodes. Umabot sa point na napakinggan ko na lahat. Naiinis na ako kapag wala nang kasunod. Okay, so where are you based? Sa London? Dito sa London. Okay. Filipino-British siya. Okay. So, Pilipino talaga siya. So, ayun. So, pero dyan siya resident?
Oo, citizen, oo, gano'n. kaya yun. Kaya napadpad ako dito. Kaya, alam mo yun, parang kaya ako hilig din tong podcast na to kasi parang namimiss ko yung Pilipinas. Pagka-Tagalog. Oo, namimiss ko yung anything na Pilipinas, anything. Kaya nung narinig ko to Tagalog, ghost story, sabi ko, Diyos ko, talagang gustong-gusto ko. Sabi ko, para sa akin to. Tsaka perfect talaga yung timing. Na nung time na Hmm. stinart mo din siya, yung nandito ako, ganyan. So parang, ano, parang feel at home ako dito sa Ay, podcast na to, naku, oo. Tapos minsan thank kami na you. asawa ko dito, pini-play ko siya, tapos nakikinig din siya, ganyan. Hindi mo siya Yung mga nawi-weirduhan? kaklasiko, hindi naman, hindi. Kasi kahit siya may mga stories din siya, ganyan. So, Okay. oo, believers talaga kami. Pati yung mga Alright. kaklasiko, mga kaibigan ko, nire-recommend ko talaga to sa kanila. Nakikinig Oo. din sila. Usually, gusto namin to pakinggan habang nagtatrabaho kami. By kaklase, you mean, are you Nung studying right college, now? hindi. Nung Ah, college ako. okay. Ayun. So, Are they also dyan sa London or yung nasa Philippines hindi. yung iba? Sa Pilipinas sila. Kasi Ah, nakaka-relax eh. Lalo na yung mga sound effects na nilalagay mo, oo. nare-relax kami. Tipong lalo Okay. kami nakakapag-focus sa trabaho pag nagpe-play kami ng ng Dapat pala magbasa-basa na lang ako ng kung ano-anong dyaryo na Tagalog tapos bigyan ko na. Kung yun lang yung nakakapagpa-relax eh. Oo. Bakit hindi? Sa mga campers, nakapag-email exchange tayo for quite some time the past month. And then you mentioned na meron kang series of events in your life while you were living in Parañaque City Mm-mm. that led you to send me an email na para gusto mo sanang i-share sa ating mga kasama. So, Mm-mm. why don't you take us to that journey from the start? Okay, sige. Ito na. So, nagsimula 'to lahat, well, yung magulang ko, yung nanay-tatay ko taga Iloilo, tapos yung tatay ko taga Capiz. So, nung lumalaki ako, um, nakalakihan ko yung mga stories ng tatay ko na about sa aswang, Mhm. ganyan. Tapos may mga karanasan din sila sa aswang nung parang mga teenagers pa lang sila. So, Mhm. naniniwala talaga sila sa mga ganong bagay. Tapos, siyempre, mahirap yung buhay, kaya sila lumipat sa Manila. Nung time Okay. na yon, may 5 na silang anak, yung 5 kong Mhm. kapatid. Mhm. Nung paglipat nila sa Manila, nadagdagan pa ng 2, yung Mhm. bunso. Okay. Tapos, ito yung pangalawang apartment na tinirhan nila. Mhm. Um, Kung saan to sa Parañaque? Can we name the... oo, pero ano siya, compound. Yung mga Compound? Okay. compound siya, yung parang talaga, parang village, ganon. Okay. Ganong. Very urban area. Oo, oo. Okay. Itong compound na to, ang may-ari nito Mm. ng buong lupa is yung mga nakatira din doon. Nandun sila, parang isang buong angkan yung may-ari ng Mhm. lupain sa compound na Mm-mm. to. Mhm. Kaya nung huli, parang tinanong namin sila, ano bang history nito? Parang wala naman silang na-share sa amin na ano. Ang alam lang nila siguro nung panahon ng giyera, syempre may mga namatay doon, gano'n. Mhm. Pero wala talaga silang ma-share sa amin na parang significant event Walang na, dark history behind it. oo, isa lang yung alam ko, 'di ba, yung Parañaque daw ay asinan daw dati. Mhm. Buong Okay. Parañaque daw asinan. Oh, okay. Tapos yun, kinonvert nila sa residential. Tapos yung compound na 'to, magkakamukha yung bahay doon sa street namin, yung dulo. Mhm. Yung Mhm. magkakamukha yung bahay na pare-parehas yung itsura ng loob, yung layout, gano'n. So hindi siya yung talagang proper na bahay. Mga apartment talaga siya. Okay. Okay. Yung layout, sala pagpasok mo, Mhm. tapos sa bandang gitna, yung dining area, tapos may dirty kitchen doon pa sa likod, at saka nandun yung CR. Okay. Tapos, sa gitna ng bahay, nandun yung hagdan, tapos may 2 malaking kwarto. Okay. Sa taas, tapos malaki. Nung time na to,
kasi 7 kami magkakapatid. Yung panganay kong kuya, bumukod na siya kasi may asawa at anak na siya. Pati yung panganay kong ate, may asawa at anak na rin siya. So, 5 kami magkakapatid sa bahay plus yung magulang ko. So, oo, Okay. nagsisiksikan kami sa 2 kwarto. Kailan to? Yung, Anong ah, kasi doon na ako pinanganak 1992. mhm. So, simula 1992 hanggang 2011, umalis na kami. Doon kami lumipat ng bahay. So, matagal talaga kami doon. Yung tipong lahat kilala na namin sa compound, kilala din kami. So yun, kaibigan namin lahat, kalaro ko lahat ng bata doon. Kasi dito talaga kami, rooted talaga kami sa lugar na to. 2 dekada halos. Yung nanay tatay ko, pati kaming girls, ako ng ate ko, doon kami. Tapos yung mga kuya ko, doon sila sa kabilang kwarto. Ganun yung setup. Tapos naalala ko pa nga yung pangalawa kong kuya na kasama din namin. Nandun din yung asawa at anak niya. Siksikan talaga kami. 'Di ba kasi uso naman sa atin sa Pilipinas na extended family. Yes, oo. May time na yung kuya ko pati yung asawa niya, tsaka yung baby nandun sa taas. Tapos yung 2 kong kuya, sa sala na lang sila natutulog para magkasya kami lahat. Ganon. Siyempre mahirap yung buhay dati, ganyan. So, okay lang. Okay naman. Masaya siya. Nung mga first few years, masaya. Pati nung huli, nung gitnang years lang talaga kami medyo weird talaga nangyari. Oo. Parang napaka-lively kasi nung pamilya dahil syempre maraming tao, marami kang kasama. So parang this is parang the least of the scenarios na iisipin mong may something na kwentong ganito na ibibigay mo. So, yeah, sige, what happened? Anong meron dun sa bahay na yun? Sasabihin ko lang na sa lahat ng bahay na meron dun, sa amin lang yung nagpaparamdam. Wala sa ibang bahay. So tama ka sa sinabi mo na kami siguro may pinakamaraming population sa isang bahay. Pero kami yung pinakaginugulo. Wala talaga akong alam na kwento sa kapitbahay namin na meron sila. Kasi kung meron, shinare na rin nila yun sa amin. So, isa pa ding palaisipan yun sa amin. Bakit ganun? Para lang hindi ako ma-lost sa nakita ko nga yung notes pangyayari. Meron ka talagang chronological order. Sige, simulan natin yung sa intro mo. Okay. So, nasabi ko na yung sa family, nasabi ko na yung location at saka yung layout ng bahay. Yung simula, parang kailan ba nag-start yung nagsimula, isa sa mga nauna nilang kwento sa akin, nung bata daw ako, siguro mga 4 or 5 years old, doon sa apartment na yon, may tinuturo daw ako lagi doon sa dirty kitchen. Tapos, tinatanong daw nila ako, ano ba yun? Tapos, lagi ko daw sinasabi na may babae daw na nakatayo doon. Siyempre, di naman nila nakikita. Yun lang yun. I mean, babalikan ko yung part na yun mamaya. Yun yung pinaka, parang dati pa. Tapos, sabihin natin mga 1994. And wala kang recollection nitong na to? Wala akong. Okay. Wala akong recollection. Siguro mga 1994 yun, mga 1995, ganyan. Nag-start talaga na may mangyari nung mga 1998. So 1999. Feeling ko mga buwan ng yun eh. Parang July. Wait lang, bago tayo mag-jump. Meron pa palang isa na bago-bago pa umabot doon. Naalala ko din kasi yung compound na yun medyo may mga nagjo-jumper. So minsan kapag nag-overload yung transformer sa labas, sumasabog. So bigla na lang magba-blackout sa buong street. So sanay na kami na ganun. Tapos nagsisindi na lang ng kandila sa bahay, ganyan. Isang gabi, hindi ko alam, walang tao sa bahay. Ako lang pati yung kuya ko na pangatlo. Basta may kandila sa sala, may kandila sa kusina, at saka may kandila sa hapagkainan. Kasi naghahapunan kami. Sabi ng kuya ko, halika na, kakain na. Kami lang talaga dalawa. Tapos, nung kumakain kami,
Nakaharap ako, nasa parang bandang gilid, nakikita ko sa gilid ko yung dirty kitchen eh. May nakita akong shadow figure. As in, anino talaga sa, kasi diba may kandila, diba? May kandila. Okay. May nakita akong anino ng tao Mm. doon sa pader. Tinititigan ko. Una, akala Okay. ko, reflection sa kandila. Kasi di ba minsan pag may kandila tapos may dumaan, parang weird na yung itsura. Kasi yung kandila nagsusway yung Oo, nagmo-morph. ilaw. Oo, yung... Mm-mm. Sabi ko, ito, steady lang. Tapos courting tao talaga. Pero hindi ko talaga, parang tititigan ko lang siya. Siguro kung ano man lang yan, baka may boteng dyan, hindi ko pinapansin. Mhm. Gumalaw. Yung action na parang nagkamot siya ng ulo. Oh. At saka yung buhok kasi, may buhok. Yun yung nakapagpanik, may buhok siya. Magulo yung buhok. Wow, okay. Tapos And you were parang, like, nito, mga 6 or 7 oo, years old? Okay. parang kinakamot niya yung ulo niya. Nung nangyari yun, tinitigan ko yung kuya ko. Hindi ako nakapagsalita. Tinitigan niya lang ako. Sabi niya, nagpanik na yung kuya ko. Sabi niya, bakit? Hindi talaga ako makapagsalita. Hindi niya nakikita? Hindi ko kasi maturo sa kanya eh. Kasi nga, nanigas ako. Natatakot ka? Oh. Tinititigan ko lang siya. Hindi ko alam gagawin ko. Nung napansin ng kuya ko na parang nanigas ako, binuhat niya ako. No, nabubuhat pa ako ng time na yun. Binuhat niya ako papuntang sala. Sabi niya, bakit? Sinabi ko sa kanya, sabi ko, kuya, may nakita akong anino doon sa sala. Yung kuya ko natakot din, hindi kami bumalik. Hindi kami bumalik. Bata pa siya eh, oo. Hindi, nung time na yun, siguro mga 20, nasa early 20s siya. Ganon. Okay. So, young adult na rin siya. Oo. To context lang kasi 30 years old ako ngayon. Yung mga kapatid ko, nasa 40s na sila ngayon, nasa 50s, ganyan. Kasi nga bunso ka. Oo. So, hindi kami bumalik sa hapagkainan. Hinantay namin may dumating muna. Natakot talaga. Okay. Natakot siya. Yun. Bang itsura nung sa pader, meron bang parang anong nasa likod ng pader? Bahay din ba? Or parang may empty lot? Street ba yung kasunod nun? Yung likod namin? Ano siya? Talahiban. So, later on, kinonvert siya sa condominium. Isang sikat na condominium sa Parañaque. Kinonvert siya na gano'n. Talahiban siya na minsan kapag yung drainage sa kusina, iniwan namin bukas, may pumapasok na ahas. Talahiban siya, ganong level. Okay. So talagang super, tapos 90s pa to, no? So parang may mga rotational brownout. Oo, tama. Rotational brownout, oo, tama. Oo, nung 90s eh. Hindi pa yan yung start. Ano lang yan? Initial huntings lang yan. Patikim lang pala. Okay. Oo. Oo. Sabihin ko siguro feeling ko July eh. Hindi ko alam, nagsistick sa akin yung month ng July. Parang pakiramdam ko July nangyari yun. Nag-start, mga July, basta mid-year siya, mid-year na 1998, towards November. Ganon. Okay, kasi naalala ko November nun, oh my God, takot na takot kami. Siyempre kasi diba November. So, pero natandaan ko, bago pa mag-November, nangyari na yun. Hindi ko ito talaga siguro nagsimula to. Tanghalian yon. Tapos, yung bintana namin sa taas, jealousy. Tama ba yun? Jealousy. Yung parang, nag-glass na parang blinds. Pero, ganun. Bigla siyang, narinig namin lahat, nagsarado yung dalawang jealousy. Kasi maririnig mo yun sa babae. Parang, okay, nagsara. Tapos, may bumagsak na napakabigat. As in, ang bigat talaga na tipong mapapaakyat ka. I-check mo kung ano yun. Tapos, buong pamilya namin mga kuya ko, kapag taas nila, yung libro na mabigat yung libro na, kasi mahilig magbasa yung mga kapatid ko sa World War II, nasa sahig. Okay. Imposibleng malaglag yun. According sa mga kapatid ko imposible daw malaglag yun. So, nagtataka sila. Bakit nalaglag yun?
Kasi the way na ipinatong nila kung saan nila nilagay yun. Okay. Mm. Kumbaga, Basta secured. Takang-taka sila bakit nasa sahig. At saka ang bigat-bigat nun. So, paano nangyaring nalaglag? Hindi siya sobrang creepy. Maaring parang magkataon lang. Pero natandaan ko yun talaga yung simula. Tapos, bigla nagsimula na yung mga weird at saka mga hindi mo inaasahang tunog. Nung mga bandang minsan lunchtime, dinner, wala silang pinipiling oras. Okay? Kasi 'di ba extended family kami, lahat kami sabay-sabay kami mag-dinner. Biglang may maglalakad sa taas. Yung hagdan, yung sahig kasi sa kwarto, siya, yung kahoy. Tapos walang kisame, wala kaming kisame. So kahoy lang talaga. Kahoy yung parang kahoy na yun yung partition ng taas sa baba. Yung sahig. Oo, yung sahig talaga siya. May mga parang lumang parang bahay dati na hindi siya isang buong kahoy ha, kundi parang panels. Tapos dahil medyo luma na, siya, may mga uka-uka na tipong pag sumilip ka makikita mo talaga yung baba. Ganun siya, manipis. So kapag may naglakad sa taas, maririnig mo talaga. Parang almost impossible na maglakad ka na hindi ka maririnig sa baba. Ganung level. May naglalakad. Tapos, wala bang tao? Wala. Lahat kami marirealize namin na walang tao sa taas. May naglalakad. Hindi lang isang beses nangyari to. Ilang tanghali, ilang gabi, may maririnig kaming naglalakad sa taas. Umabot sa punto na may tumatakbo pa. Tanda ko, isang gabi, tusino pa nga ulam namin yun. Tatandaan ko talaga kasi siya eh. Tatandaan ko talaga. Tusino, ang sarap-sarap ng kain ko. Ganyan. Biglang may tumakbo sa taas. Eto na kasi yung mga time na wala nang nagtatangka sa amin na mag-isa sa taas. Kung lahat kami nasa baba, lahat kami nasa baba. Walang tatangka na, akit mo na ako. Hindi, magpapasama ka. So, lahat kami nasa baba. Lahat kayo na magkakasama. Okay. Kasi natatakot na nga kami. May tumakbo. Alam mo ginawa namin? Tumakbo din kami lahat sa bahay, palabas. Ha? Tumakbo kami sa takot namin lahat. Nauna pa yung magulang ko. Tapos, hindi, ito kasi mga pangyayari na to na parang nabavalidate na totoo talaga, naririnig talaga namin, may naglalakad talaga. Ipointas yung mga kapitbahay namin, hala, anong problema ng mga to? Bakit natakbo sila? Lahat kami, dami namin, di ba? Tapos, hindi lang isang beses nangyari to. Ilang gabi, tatakbo kami. Sinabihan na nga kami ng kapitbahay namin na, mag-Milo nga kayo. Kasi diba dating commercial dati na Milo? Milo everyday, ganun. Tapos bibilis kang tatakbo. Diba? Sabi niya, alam mo mag-Milo kayo para bumilis kayo tumakbo. Kasi naririnig talaga namin. Meron pang times na pagka naka-off yung ilaw sa sala, tapos yung naka-on naman yung ilaw sa taas. Since may uka nga, makikita mo pag may naglakad. Makikita mo, parang may dumaan. Ganun siya. Tapos may maririnig din kaming sounds ng yung orokan, siya, bubukas-sara. Meron din na, ito, particular to, parang may naghagis ng bola. Nag-bounce yung bola. Ganun yung tunog. Sinundan ng takbo ng bata. Oh, wow, okay. So parang may naglalarong bata. Kasi light yung footsteps. Oo. May mga pamangkin ako noong time na yun, kaya alam ko pag naglalakad sila sa taas. Tsaka tumakbo siya eh. Siyempre pag adult yung tumakbo, mabigat. Tapos para talaga siya naglalaro ng bola. Ganyan yung mga recollection namin. Tapos, hindi lang to sa taas nangyayari, pati sa ibaba, ganyan. Oo. Basta sa loob ng bahay. Natatawa nga kami kasi kapag lahat naman kami nasa taas, maririnig naman namin sila sa baba. Minsan, yung door na, syempre nasa taas na kami lahat, yung door na yung main door, maririnig namin magbubukas, isa-slam bigla. Hindi namin alam. Wala yung parang kung nasan kayo, hindi din sila wala yung sasabayan kanila. Wala. Kung asan sila,
Kaya gets mo, walang nag-iisa sa amin. Merong mga Mm. times na nasa taas kami tapos bigla na lang may para magtitimpla ng kape, yung naghahalo ng kutsara sa baso, sa tasa. Tapos pag narinig namin yun, walang nagsalita sa amin. Tahimik lang kami lahat. Oh. Parang hindi na namin ina-acknowledge, parang tahimik ka na lang, wag na. Anong gagawin mo? Ganun talaga. Tapos sana nga doon na nagtapos yun sa sounds. Mga paramdam. Oo. Kaso hindi, nagpapakita din sila. May tina-target sila na talaga nagpapakita sila sa ate ko at saka sa sister-in-law ko, doon sila nagpapakita madalas. Nagsimula tong aparisyon nung wala talaga sila pinipiling oras. Lunchtime, tandaan ko to, lunchtime. Parang linggo to Kasi kapag, syempre mga kapatid ko may pasok yan, may trabaho yan sila. Kapag andyan sila lahat, ibig sabihin weekend. So, lahat kami nagnananghalian. Yung sister-in-law ko, sabi ng kuya ko, matapang yung sister-in-law ko sa totoo lang Kasi sabi nila, nagpa-practice daw dati ng witchcraft yun. Parang ganun. Ewan ko, inaasar-asar ng kuya ko so hindi ko alam kung totoo. Okay. So believer siya, kumbaga. Tapos, kaya hindi siya masyadong natatakot. Pag sinabihan mo siya na, uy, punta ka nga dun sa taas, susunod siya. Parang ganun. Tapos, inutusan siya ng kuya ko. Sabi niya, bili pa, magpa-coke ka naman. Ganun, coke daw. Parang, kasi Sunday, family day, parang gusto niya ng coke, ganyan. Tapos, si ate. Ang dami nating products na na-endorse dahil sa may Milo, may coke. Sana marinig nila to. Tapos bayaran ka. Alright. So, anong sinabi ng sister-in-law mo? Umakyat siya. Akyat siya, ganyan. Kasi kukunin niya yung wallet niya. Umakyat siya. Maya-maya, bumaba siya, umiiyak siya. Tumakbo siya pababa. Sabi, bakit? Sabi niya daw kasi, nung pagpasok niya sa kwarto, nung kinuha niya yung pera, hindi kinuha niya na sa cabinet, pagtalikod niya, may nakita daw siyang lalaki na nakalutang. Naka-beige daw na damit, at saka parang naka-brown na khaki na shorts. Nakalutang, walang muka. Khaki na short, okay. Walang muka. Doon siya nag-freak out siya kasi walang muka. Umiiyak siya, hagulhul talaga siya. Beige, parang mga uniforme ng police nung 1990s, yung dating. Oo, parang ganun. Basta yung kulay, at least yung kulay. Okay, ganun, nasa parang neutral shades. Anong ginawa niya? Natakot na lang, umalis na lang siya? Umiyak siya, tapos bumaba siya. Sinabi niya sa amin, ang nakakaano dito kasi tanghaling tapat. Shit, okay. So parang, okay, sige. Hindi ka natatakot dapat, diba? Kasi maliwanag. Tapos, meron times na same, ito din sister-in-law ko. Gabi naman, parang bandang 7 o'clock. Kasi Home Along the Riles yung palabas. Tatandaan ko yun talaga yung palabas ng time na yun. Lahat kami nasa baba. Kahit parang alam mo kahit inaantok ka na, ayaw mo umakyat sa taas. Parang hanggat may mag-aya na lang. So lahat kami nasa baba, ganyan. Dumating na yung asawa niya, yung kuya ko. Siyempre yung kuya ko magbibihis, ganyan. So, mafo-force na umakyat yung kuya ko. Lahat kami sumunod, like karipas kami lahat ng takbo sa taas. Kasi finally may umakyat na din, edi lahat kami. Ang naiwan lang sa sala is yung sister-in-law ko ulit at saka yung kasi matapang nga siya Pati yung yung anak nila siguro nung time na yung mga 2 to 3 years old. Tapos di nasa taas na kami, naalala ko, dinadaldal ko pa si kuya, ganyan, kinukulit ko pa siya. Tapos may narinig kami, kumakaripas na takbo sa hagdan. Si ate ulit. Umiiyak ulit siya. Okay. Parang, bakit ate? As in, hagulhul talaga siya. Yung parang talagang pulang-pula yung mukha niya, hindi siya makahinga. Sabi namin, bakit? Kasi daw, nung umakyat na daw kami, inutusan niya daw yung anak niya na off yung electric fan, tapos patayin yung TV, kasi akyat na.
Tapos, di binuhat niya na yung anak niya, di ba? Binuhat niya na kasi paakyat na sila sa hagdan. Nakasalubong niya, yung nakita niya sa kwarto, na lalaking Naka-beige. nakalutang Ay, naka-beige. Tsaka at walang khaki. same description nakita niya. Nakalutang sa hagdan. Nakasalubong niya. Hindi naman, eto pa, hindi naman malawak yung hagdan eh. Hindi ko, ni-imagine ko na lang yung naramdaman niya. So talagang kaharap niya. Mm-mm. Okay. Niiyak siya. Wow. At gabi na to. Mm-mm. Nakita din to ng panganay kong ate. Nakikita niya rin to. At saka napapaniginipan siya ng isa kong ate. Dalawa ate ko eh. Papaniginipan niya. Siguro dahil dala na lang din. Same character. Nag-uusap sila eh. Anong itsura? Ganito, ganyan. Oo, yan yun. Siya yun. Ganun. Meron pang time na nanay ko, nakwento naman daw ng nanay ko, nagluluto daw siya minsan. Pagtingin niya sa kaliwa niya, sa hagdan, meron daw paa. Nakatayo lang. Tapos, naka-dress. Parang gown. Kasi, yung maraming layers ng gown. Okay. Ganon. Tapos, powder blue daw yung kulay ng gown. Tela. Oo. Magaling mag-describe nanay ko ng ganyan kasi mananahi nanay ko. Nakita niya na may nakatayo daw doon. Marami ding reporting ng ganyan na nakikita ng mga kapatid ko na minsan yung mamamalik mata ka parang may nakatayo sa hagdan. Yung paa lang makikita mo kasi yung half syempre hindi mo na makikita kasi sa taas na yun. May ganon. Wait, nasaan ang nanay mo nun? Nasa sala siya? Nagluluto kasi dati yung kala namin wala sa dirty kitchen. Weird, nasa paanan ng hagdan. Basta ganun, nandun. Okay. Oo, may moment kaming ganun, hindi ko alam kung Tapos bakit. yung paa, nasa hagdan? Oo, medyo nasa tuktok ng hagdan. Yung tipong hindi mo makikita yung kabuuan ng katawan. Okay. Oo, paa lang yung nakikita niya. Wow. Ilang beses niya daw nakita yun. Nakikita niya daw yun. Okay. Meron pa na hindi ko na nga matandaan paano nagsimula to. Basta yung ate ko, yung talagang ate ko, bigla na lang siyang parang umiiyak. Parang nasasala kami nito lahat. Parang bakit? Kasi daw nakikita niya daw yung lalaki na nakatayo sa hagdan. As in live, as in talagang nandito kami lahat. Nakikita niya, umiiyak siya. Sabi niya, umiiyak siya, magulo. Sabi niya, nakatayo siya sa hagdan. Sabi niya. Tapos yung kuya ko, syempre parang gusto protektahan ng kuya ko, ganyan. Parang, asa na siya. Ganun. Tapos parang sabi niya, wala na siya sa hagdan. Sa CR na siya banda. Ganun. Tapos, may gustong gawin yung kuya ko eh. Kasi nga, naapektuhan na kami. Basta parang, syempre hindi na kami comfortable sa bahay. May gusto siyang gawin eh. Hindi ko alam kung narinig mo na to. Parang at 12 midnight daw, magsisindi ka daw ng kandila sa tapat ng salamin. Tapos dadapa ka daw. Tapos yung kamay mo i-spread across mo. Okay. Tapos parang titigil daw kung ano man yung nagaano sa inyo. Pero may kapalit daw yun. Parang may mamamatay daw. Sino ba naman may gustong di ba? Mamatay, di ba? So, pero nung time na to dahil parang nakikita niya nahihirapan yung kapatid ko, ganyan. Parang gusto niya umakyat. Pinipigilan siya ng isa kong ate, kuya wag. Kaya ganun siya. So, lahat yung magulang ko nga lang nakatingin lang eh. Parang ganun. Tapos, meron pa na yung kuya ko nagtututbrush sa lababo. Bigla na lang daw parang may tutulak sa kanya. Titingin siya sa likod niya. Wala naman. Meron din na time na kasi pag after ng hapunan, lahat sila umakyat na. Kami na lang ng kuya ko sa baba. Nanonood silang basketball, ganyan. Tapos yung kuya ko, sabi niya, sige na, naliligo na ako. Sabi ko, one down. Kasi kapag umalis na yung kuya ko, akin yung remote. Tapos, yan na, sabi ko, yes, naligo na si kuya. Naantay ko andun talaga ako, naantay ko yung kuya ko, nanonood kami TV, basketball.
naligo na yung isa kong kuya. Tapos sabi ng, maya-maya, parang sumilip yung kuya ko sa CR. Parang, basta dumungaw siya. Binuksan niya, naliligo siya. Tapos sabi niya, bakit? Nandun siya. Tapos parang, ha? Kami ng kuya ko, ano daw? Ano sinisigaw nun? Sabi ng kuya ko, bakit? Tapos parang, basta yun na sinasabi niya, bakit? Sabi ko, hindi na namin siya pinapansin. Close niya ulit yung door, naliligo siya. Maya-maya ulit, bakit? Ano ba? Tapos parang, ano ba yun? Hindi parang, hindi, naligo pa din siya. Nung third time na, nainis na siya. Sabi niya, bakit ba? Ano ba? Bakit niyo ba ako kinakatok? Sabi ko, sabi ng kuya ko, Tin, kinakatok ba natin si kuya mo? Hindi. Bakit ka naman namin kakatukin? Tumahimik na lang siya. Itong si kuya na to at si kuyang tinulak, parehong kuya ba to? Hindi, magkaiba. Magkaibang kuya pa, okay. Oo, Okay. magkaiba. Anong ginawa nyo nun nung sinabing na realize nyo na hindi kayo yung kumakatok? Anong ginawa nyo? Tahimik lang kami. Usually, kasi para ang initial reaction mo is tatahimik ka eh. Hindi ka na magpapanik. Kasi hindi mo Tatahimik ka na na alam lang. yung gagawin. Oo. Tahimik ka na lang. Okay. Anong gagawin mo, di ba? Tapos, ito din yung time na to, laging sinasabi na nanay ko, nag-sleep paralysis daw siya. Kaya hanggang ngayon yung nanay ko, hindi siya natutulog sa pader, yung likod niya pader. Kasi nga sa sleep paralysis siya. May time din na matutulog kami lahat, bigla na lang, nasa taas na kami lahat, di ba? Off na yung ilaw sa baba. Bigla na lang may tatakbo sa hagdan. Kasi takbo. Tapos yung tatayo yung nanay ko, bubuksan yung door, sisilip. Tapos yung kuya ko, syempre narinig ng kuya ko sa kabilang kwarto, sisilip din. Tapos wala silang sasabihin sa isa't isa. Tahimik lang, okay. Another, ganyan naman. Close na yung door. Tulog ulit, ganyan. Nung moment na yun, hindi ba kayo parang sumangguni sa espiritista, albularyo? Hindi pa. Meron kaming Kasi kaya nyo pa nung mga moment na yun. Oo. May ginawa muna kami. May ginawa muna kami. Parang sinuggest nung kapitbahay namin, hindi ko alam kung sino suggest nun, na mag-grocery daw kami. After namin tapos may oras yung grocery parang mga 6 o'clock. Ganun. Yeah. Basta 6 o'clock daw. Tapos, buong pamilya namin, grocery kami. After nun, meron kaming, alam mo, di ba palayok? Ilagyan nila ng uling, tapos parang binutasan yung palayok sa gilid, tapos sinabitan ng alambre. So parang ano ba tawag dito? Incenso. Basta parang, oo. Tapos may incense sticks din talaga, tapos, alam mo yung kamanyang? Hindi. Ano siya, parang, sa English, parang hindi ko lang paano basahin frankincense. Basta aromatic din siya na basta yellow siya, parang dilaw na tawas. Okay. Ang sabi daw nila, sindihan daw yung insenso, just yung kamanyang, ilagay daw dun sa top ng uling. Tapos, ang bango, actually, ang bango ng kamanyang Ang bango nga, naka-addict yung amoy. Tapos, after namin mag-grocery, lahat kami pumipila, as in, isang linya. Tapos, yung nagli-lead ng rosary, usually, yung sister-in-law ko. Siya yung nagli-lead ng tsaka yung isa ko pang sister-in-law na sa kabila nakatira. Sila talaga yung nagli-lead ng rosary. Lalakad kami ng isang linya, paikot ng bahay. Tapos, pinapausukan nila yung buong bahay. Tapos, after namin maikot yung buong bahay, lalabas kami. Yes, makikita kami ng kapitbahay, pero ng time na to, wala kaming pakialam. Malabas kami ng bahay, tapos isa-isa kami na kunyari, after ko, lalapit ako doon sa sulok, tapos papausukan ako, ganyan. Papaikutin ako, tapos usok. Tapos okay, after ko, kapatid ko naman, ganun. Oh my God, okay. Umabot sa point na iniisip ko yung mga iniisip ng kapitbahay nyo nun sa inyo tuwing nakikita kayong ginagawa. Oo. Pati yung mga kapatid ko, mga adults yan. Kayo mismo, nawiwirdohan kayo sa nangyayari. Okay. Pero kasi, desperate kami kasi. Desperate na, yes. Kasi parang, yung sounds na mga nakikita ng ate ko. Siguro baka meron pa nga akong hindi ko matandaan na
na mga nakikita eh. So, umabot sa time na nakapula kami lahat. T-shirt, red shirt. Kasi sabi nila, pag nag-red shirt ka daw, hindi ka daw lalapitan o hindi daw magpapakita sa'yo. Lahat kami naka-red shirt pag matutulog sa gabi. Wow. Okay. Na ultimong yung red shirt na huling-huling piece, pinag-aagawan pa namin. Okay. Tas meron kaming parang yung basta parang may mga makeshifts kaming cross na dinidikit namin sa wall. Kasi nung time na to, ito na yung nangyayari na yung hindi ko alam kung na doppelganger to. Kasi isang hapon daw, mga alas 4 ng hapon, nanay ko yung tao sa bahay at saka yung sister-in-law ko. Okay. Tapos, yung nanay ko, kasi mananahi nga yung nanay ko, parang doon lang siya, tatahi siya, ganyan. Tapos sabi niya, may naalala daw siya, may kukunin siyang tela na nasa taas. Pagkaakyat niya, kinuha niya yung tela, dalawa lang naman yung kwarto. Sumilip siya doon sa kabilang kwarto kasi ang tao naman doon, yung sister-in-law ko at saka yung pamangkin ko, yung baby. Tapos, sinilip niya. Sumilip siya, parang ano niya lang, check out niya lang. Nakita niya daw yung baby tulog. Tapos yung Ate Jack, yung yung sister-in-law ko, nakaupo sa tabi ng baby. Tapos tinitignan lang daw yung baby, ganun. Sabi ng nanay ko, di wala lang, ganyan. Di bumaba na siya. Pagbaba niya, nakita niya yung sister-in-law ko, nandun sa baba. Sabi niya, "Oy, nagawa mo dito?" Sabi niya, "Ano?" Sabi niya, "Nakita kita sa taas. Ngayon lang." Tapos yun, nagpanic sila. Pag akyat nila, true enough, mag-isa lang yung pamangkin ko dun. Lord, wag ang bata. Kaya after nun, sabi ng tatay ko, simula ngayon, hindi na natin, kahit sinong baby, hindi natin iiwan na walang tulog. kasama. Natulog. Siyempre pag baby, naturally, hindi mo iiwan, di ba? Pero yung pagka yung mga medyo malaki na yung bata, kahit ganyan, huwag mong iiwan. Kailangan sa nakikita na... May isa pang experience naman yung ate ko na siya, ibinabantayan niya yung pamangkin ko na kasi nga, di ba, bawal nga iwan, di ba? Tapos, dumating na yung asawa niya. Ito yung ate ko nakabukod sa amin. Dumating na. Tapos parang, "Oy, sige, hapon na lang ako sa baba," ganyan. Parang sabi niya, sige, kain ka na dun sa baba, ganyan. Tapos yung ate ko na lang, pati yung baby. Tapos may nakita yung ate ko na, di ba, pagbaba ng asawa niya, lumingon ulit siya sa hagdan kasi may nakita siya. Parang nakadungaw sa kanya. Okay. Figure lang daw na parang black figure, pero walang mukha. Hagulhul talaga yung ate ko. Hindi ko makakalimutan. Hagulhul talaga siya ng iyak. Kasi, ganun. So, true enough, talagang hindi talaga namin iiwan yung mga sanggol noon. Mga baby nag-iisa. Kasi, delikado nga. Tapos, eto siguro yung favorite ko. Favorite. Kasi, talaga, kasi nung mga panahon na to, wala naman ako nakikita. Pero nakikita ko sila na nakikita nila. Nag-guess mo ba? Parang real time, nakikita ko na may nakikita yung ate ko kasi may tinititigan talaga siya ganyan. Tapos, etong time na to, kasi nga pag after ng hapunan, syempre yung mga boys hindi inuutusan, di ba? Girls lang, ganyan. Tapos, yung ate ko, siya yung panganay na ate, siya yung pinaguhugas ng plato. Basta to, kanya yun. Mga kapatid ko, chill, nanood ng basketball. Tapos, laging ganun paggabi, ate ko naghuhugas. Tapos yung kuya ko, pati ako, nanonood kami basketball. Yung ate ko, lagi siyang lumilingon sa likod niya. Kasi yung setup nun, yung hagdan, parang yung first 3 step, then yung lahat ng steps, magle-left ka. So parang pa-L yung hagdan. Kung nakatayo ka sa kusina, nasa likod mo yung hagdan, yung first 3 steps ng hagdan, ganun yung setup. Lagi siyang lumilingon sa likod niya. Tapos, akala ko, ang tinitignan niya yung TV. Baka nakikinood. Pero hindi pwede kasi yung TV nakatagilid. So, hindi niya talaga makikita yung TV. Tapos, basta laging ganun. Tuwing gabi. Ilang beses yan, lilingon niya sa likod niya. Tapos, may tinititigan siya na hindi mo naman nakikita. Hindi ko alam kung anong tinititigan niya. Ang tagal niya pa kung tumitig.
Tapos huhugas na naman siya, tititig, ganyan. Mhm. Nilapitan ko pa nga siya isang beses sabi ko, ate, ano ba, bakit ka, sino titignan mo? Siyempre bata ako, sabi niya, hindi, wala, dun ka na. Brush off niya lang. Tapos one day, kinorner na siya nung nanay ko tsaka kuya ko. Kinorner siya kasi sila din pala napapansin nila na yung ate ko laging ganon. Tumitingin. Tapos sinabi niya na kasi lagi ako may nakikitang batang nakaupo sa hagdan. Naka heads down lang daw yung bata. Lagi. Nakaupo lang, nakatingin. Hindi naman nakatingin sa kanya, heads down lang. Lagi daw yun. Tapos tinanong namin parang, ano ba, ano nararamdaman mo sa batang to? Masama ba or hindi? Hindi naman. Diyan lang siya. Okay. Gusto niya lang lagi dyan. Eh, di ba, may naririnig nga kami na yung naglalarong bata Tumatakbong sa bata taas. na may bola. Okay. At saka meron din talaga yung sister-in-law ko, yung anak niya. May kinukwento siya na may imaginary friend daw. May kinakausap yung pamangkin ko na na bata. May sinabi pa nga pangalan eh. Actually, parang sinabi nga Justin daw yung pangalan. Parang kapangalan ko pa. Parang ganun. Okay. Pagkakatanda ko parang ganun. Basta may imaginary friend yung pamangkin ko nung time na yun. So parang napapagdugtong-dugtong namin yung kwento na baka ganun. So ayun, nung nakita ko yung sa ate ko, parang doon ko na-realize na totoo nga tong mga nangyayari sa amin. Hindi ko gawa-gawa yung sound sa kwarto, hindi, alam mo yun, nakikita ng ate ko, ilang gabi yun, wala nga namang, hindi totoo yun. Tapos, yung nanay ko minsan, ako siya kasi taga-sundo sa akin sa school. Tapos, kapag uwi ko sa bahay, sabi niya sa akin once, diyan ka lang ako kukuha ng damit mo pamalit sa taas. Okay. Tapos, di umakyat siya. Bigla ko na lang siya narinig. Sabi niya. Nakaupo lang ako doon sa narinig ko siya. Sabi niya, umalis kayo dito. Okay. Hindi ako natatakot sa inyo. Layuan niyo pamilya ko. Hindi ko alam kung may nakita siya or gusto niya lang i-take yung opportunity na ay kasi walang ibang tao. Kasi parents ko actually hindi sila nagpapakita ng takot. Lagi lang silang neutral sa amin. Neutral lang sila. Pero yun yung unang beses na narinig ko yung nanay ko na parang in-acknowledge niya. Pagbaba niya, hindi ko na siya question kung may nakita ka ba? Or ano. Hindi na. Tumahimik na lang ako. Hindi ko na siya tinanong. Parang yun. Kasi syempre nababother din yung magulang ko. Yung Tsaka kuya hindi ko. mo naman alam kung paano i-handle yung mga ganyan eh. Kapag nangyayari na sa harapan. Oo. Oo, totoo. Parang, anong gagawin mo? Especially diba? at a young age na wala ka namang alam sa ganyan. Kasi ito, parang sa pamilya, minsan isa lang pinapakitaan. Diba? Ito lahat kami naririnig namin yung sounds na wala naman talaga dapat may sound. Diba? Lang ganyan. Hanggang ngayon, naaalala ko yung sound kung naglalakad sa taas. Ang weird talaga. Tapos, kaya ayun, parang yung ginagawa namin na ritual na yun kanina, yung pa-incense at kamanyang na yan, hindi naman effective. Hindi talaga effective. Parang nagpapagod lang kami. May parang kwento pa nga ng ate ko tsaka sister-in-law ko, parang habang nililid daw nila yung rosary, parang nililito sila. Parang may sumasabay daw. Okay. May ganyan silang claim. Para may sumasabay daw sa amin. Naririnig nila na parang yung boses na parang malamig na hindi naman sa amin galing. Tas tipong, kasi minsan magro-rosary kami tapos marinig mo nagsa-stop sila tapos parang tiyasan na yung response mo. Di ba ganun yung sa rosary, magsasagutan kayo. Parang, asa na tagal. Tapos magtititigan silang dalawa. Oo, kasi may sasagot dapat, diba? So, okay. Tapos parang, hindi pa natameme sila. Parang, naririnig nilang dalawa. Tahimik lang sila. Tapos continue ulit. Ganyan. Tapos minsan paikot-ikot kami sa rosary. Parang,
parang ang tagal namin nag-grocery, nagkakamali daw sila, nalilito sila. Ang punto, okay. hindi effective kung ano man Oo. itong ginagawa namin. Mm. Kaya nagpa-albularyo kami. Um, yung Humingi na kayo albularyo, ng tulong. Okay. hindi ko alam kung saan nakilala itong albularyo. Pero natatandaan ko, yung albularyo pagdating niya naka maong, tas naka white shirt, tas may bandana siya na red sa ulo. Hindi ko alam kung part ng costume niya yun. Basta natatandaan ko. Tas matanda na siya, siguro mga 60. Pag dating niya, wala kaming kunento sa kanya. Sabi niya, huwag niyo akong kwentuhan. Tapos sabi niya, wala siyang sinabi niya. Pagdating sinabi niya lang, meron ba kayong nanghingi siya ng parang lalagyan. Tapos kung meron daw kaming mga boteng maliliit daw na bote. Tapos parang marami kaming gamot sa ref. Alam mo yung mga cough syrup, mga ganun, na nasa glass bottles na parang brown. Maraming ganun. Tapos binigyan namin sa kanya. Tapos nakita ko siya, naglagay siya ng holy water daw yon. Nilagay niya sa parang palanggana, maliit. Tapos parang dinadasalan niya. Parang yung noo niya almost nakasagad na dun sa palanggana. Dinadasalan niya. Parang may nagmumurmur siya ng mga words. Tapos maya-maya kumuha siya ng yung parang imbudo. Tapos yung mga tubig na yun, nilagay niya doon sa mga maliliit na bote. Tapos tinabi niya. Tapos kumuha siya ng kandila, nilagay niya sa steps ng hagdan. Yung steps kasi ng hagdan namin, 13 steps. So, first 3 yung stones, tapos yung 10 kahoy. Di ba sabi nila, masama daw yung 13 yung hagdan? Anything na 13, masama daw. Kasi sa oro, plata, mata. Yung ganon. So, yun, yung isang bahay doon, yung bagong gawang apartment doon sa tapat namin, 12 lang yung hagdan nila. Okay. I mean, yung ibang bahay sa amin 13, pero yung ginawa na yung kanila 12 lang. So parang bakit gano'n? Ano ba, patanggal ba namin 'to isang step dahil ba dito? Tapos yung nagsindi yung albularyo ng kandila doon sa steps ng hagdan. Parang 2 kandila yung sinindi niya. Tapos parang basta nagsindi siya doon, ayun na. Tapos sabi niya, kumuha daw kami ng sisiyo. So yung kuya ko, pinabili namin sa palengke ng sisiyo. Okay. Medyo nakaano nga to inano niya yung sisiyo. Parang sinugatan niya. Parang ginilitan niya sa leeg yung sisiyo. So may dugo. Tapos binasbas niya yung dugo sa room, sa mga kwarto sa bahay. Sa sala, sa ganyan. Basta buong bahay, inanuhan niya ng dugo ng sisiyo. Tapos yung sisiyo nilibing niya doon sa tapat ng bahay namin. Yung kasi may puno ng atis doon na pinutol. Doon niya nilibing. Tapos may pausok din siya parang may incense din siya. Tapos pinausukan. Tapos sabi niya, buksan niyo lahat ng pinto at saka cabinet niyo. Buksan niyo. Pati bintana. Pinausukan niya. So, basta tanda ko, usok-usok dun sa bahay. Ano ba to? Pinausok niya. Okay. Tapos, habang mausok, tapos may pentel pen siya, tapos dinrawingan niya yung, parang hindi ko, siguro mga 3 or 4 na location sa bahay. May dinrawing siya sa wall. Describe ko sa'yo kung ano yung dinrawing niya. Triangle, tapos may mata sa gitna. Okay. Sa kada sides ng triangle, merong words. Pero yung words medyo gibberish, parang consonant letter na magkakatabi. Tapos sa 3 sides ng triangle may words, tapos sa ilalim ng triangle meron pa maraming words na ganun. Actually, bata ako noon, natatakot ako, ayoko tignan. Syempre dinrawing niya to sa yung pagbaba mo ng hagdan, may pader. Nandun. Oo. Tapos nilagay niya pa yung isa sa kusina ata. Tapos yung isa
doon sa tuktok ng hagdan. Parang doon niya dinrawing yun. Basta tatlong beses niya dinrawing yun sa bahay. Nakakatakot tignan yung mata kasi parang, wala, baka may ganyan. Ayoko nga titigan yung mata eh. Tapos, yung mga maliliit na bote, tinalian niya, tapos sabi niya, isabit niyo to sa mga bintana niyo at saka sa pinto. Okay. Tapos sinabit dun sa gilid, parang naglagay ng pako, tapos sinabit, ganyan. Tapos, ayun na, nung natunaw na yung kandila, at nakita ko talaga to, tinanggal niya yung kandila na kasi buo yung kandila na natunaw, sabi niya. Pinakita niya sa amin. May mukha nung babae doon sa isa. Tapos yung isa naman, ang weird, alam mo yung kandila, kasi yung kandila, yung isang piraso, makikita mo talaga yung buhok. Whereas yung isang kandila, nag-form talaga. Hindi ko, ano ba to? Parang, kumbaga sa mukha, may wrinkles pa. Parang ganun yung kumbaga yung wave ng buhok. Ganun makikita mo talaga siya. Tapos yung isa naman, walang ka-wave, walang ka-form. Parang walang buhok. Parang parang lalaki lang, kumbaga ganun. Parang isang babae, isang lalaki. Syempre nung nakita namin yun, na-connect namin yan. Yun yung babaeng nakikita ng nanay ko sa hagdan. Or yung lalaki, lalo na yung lalaki, Diyos ko, kilalang kilala yun sa amin. Parang, lagi nakikita ng mga kapatid ko yun. Yung walang mukha na naka-beige? Okay. Tapos, alam mo, after nito, masasabi ko na parang almost instantly nag-stop. Okay. Yung mata, nung ilang taon na after nun, yung mata, hindi na ako natatakot pag tinititigan ko na kasi parang naisip ko, feeling ko yung mata lumusot dito eh. Alam mo yun, parang yun yung interpretation ko ng bata ako. Parang nagte-thank you pa nga ako dun eh. Ha? Paano lumusot? Hindi, parang feeling ko inabsorb ng mata yung yung mga multo. Parang yun yung interpretation ko ng bata ako. Okay, na parang, nagte-thank you pa nga ako dun sa mata ko. Thank you kasi inano mo kami, sinave mo kami, ganyan. Kasi nung bata ako, umabot sa point na ayoko na umuwi. Kasi diba, nakakatakot. Grade 1 ako nun. Tapos 12 o'clock, parang nagbibel na si kuya na naman, uuwi na naman ako. Ayoko talaga umuwi. Yung mga klase ko excited umuwi. Ako, wini-wish ko na sana yung nanay ko di dumating sa labas kasi ayoko talaga umuwi. Natatakot talaga ako. Ayun, so nawala na yung mga paramdam. After nung albularyo, pagtulog ng albularyo. Wala nang naglalakad sa taas, wala nang hindi na nakikita ng ate ko, yung lalaki. Yung bata sa hagdan. Wala na din, hindi na nakikita ng kapatid ko. Okay. Hindi na. Lahat yun almost parang nag-stop. Okay. Hindi lang ako sigurado kung 100% nag-stop. Pero wala na, hindi na kami. Nabawasan siguro at least. Okay. Hindi ko alam kung parang kasi isipin mo, parang yes, parang ayos na, ganyan. Kasi nagpa-albularyo kami. Pero totoo eh. Kasi yung experience namin, audio and visual. Siya. Hindi lang yung pakiramdam mo na feeling mo may nakatitig sa'yo. Hindi ganun eh. Naririnig namin, may naglalakad, may ganyan. Nawala na siya. So, kung i-base ko lang dun sa evidence tumigil na siya. Wala na. Meron na lang mangilan-ngilan after nun. Siguro mga pa-isa, pa-dalawa sa isang taon. Meron time na parang 2008 yun. Yung ate ko, gigitara siya sa taas. Gigitara siya. Tapos yun yung panahon na yung may mga phone na may camera. Pero syempre malabo pa, mga 3 megapixels lang yun, gano'n. Tapos, nagigitara siya, OPM, ganyan, kanta siya. Kasi magaling kumanta yung ate ko. Sa video siya, ganyan.
Tapos, tuwing hapon yun, ginagawa niya yung tuwing hapon. Tapos ng hapon, bumaba siya. Panik na panik siya, umiiyak siya. Sabi ko, ano na naman, ba't ka naman umiiyak? Pinakita niya sa akin yung video. Pinakita niya sa aming lahat. Ang kwento niya, unang beses daw, parang nag-video daw siya. Parang nakikita niya yung sarili niya sa camera. Kasi parang harap yung camera eh. May nakikita daw siyang black figure na sumusulpot sa kanan niya. Parang may gumagalaw na black object sa likod niya. Dinelete niya. Delete. Okay, start, ganyan. May lumalabas ulit. Di niya pinansin, delete ulit, ganyan, kasi nawawala siya sa focus. No, third time, makikita talaga to sa video. Actually, in-upload niya to sa YouTube. Hinanap ko recently, wala na. Binura na ata ng pamangkin ko. Yung makikita mo sa video na hindi nagigitara siya, strum, ganyan. May black figure. Since nakikita niya nga yung black figure, parang naniniga siya, parang hindi niya pinapansin. Pero nung time na hindi niya tinigil yung video, so tuloy pa din, tunog siya. Tapos, nakikita mo talaga, may black talaga na lumalabas. Tapos, nung point na yun, parang nainis na siya. Hindi niya magawang tumitig directly. Pero yung camera, tinutok niya directly doon sa left side niya kung nasan yung figure. Ang ine-expect niya, at ine-expect ko din, kasi kama ko yun eh, kung asan yung black figure na yun, it's either nakaupo yung black figure sa kama ko para makita siya sa camera, parang ganun. Ang ine-expect niya, at ine-expect ko din, pag tinutok niya yung camera, dapat wala siya makikita, pader na green lang yung makikita niya. Pag usod niya yung camera na ganyan, meron talagang black figure. Nakastay doon. Buti nga hindi niya nabura sa takot eh. Buti nga na-record niya lahat yun. Nung pinost namin yung video at zoom in, sabi ng isang ate ko, alam mo, yan yung nakita ko nung may dumungaw sa anak ko sa amin dun sa kwarto. Dinescribe niya, ganyan, black figure na walang muka. Makikita mo kasi talaga yung figure na black, pero walang muka. Di ba may nakikita ka rin shadow nung bata ka? Yun naman, nung mga bandang 2006, parang ganyan. Nag-graduate ako ng grade 6 noon. So summer yun, magsa-summer na yun eh. So yung pamangkin ko nag-aaral din, parang hobby niya lang mag-computer sa bahay. Nung time na yun, yung anak naman ng ate ko, na babae, pati yung ate ko, tuwing hapon, naglalaro sila alam yung mga multiplayer games, parang y8.com, yung mga multiplayer games na gano'n. Tuwing hapon, naglalaro sila ng ganyan. Tapos, yung magulang ko, susunduin ako sa school. Okay. So, sabi ng nanay ko, sabi niya, oy, aalis lang muna kami, tsaka mamamalengke kami, dito lang kayo. Nanay ko naglalaba, so may sinalang siya na labada sa washing machine. Tapos parang sige, ganyan. Yung labada ko tignan mo. Sabi ganun. Tapos, so, ate ko lang pati yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko siguro mga, 3 or 4 years old siya. Basta, intelligent enough na siya para maglaro ng computer. Tapos, laro-laro sila, ganyan. Mamaya, yung ate ko daw, pagtingin niya sa anak niya, nakatitig yung anak niya sa kanya, namumutla, hindi makapagsalita. Okay. Sabi niya, bakit? Sabi niya, hindi nga nagsasalita yung anak niya. So, ginawa niya, binuhat niya, lumabas sila. Sabi niya, bakit? Sabi niya, sabi niya, may nakita ako doon sa kusina. Ito yung description niya. Kasi kung sa washing machine daw, may nakatayo daw doon na babae, gulo-gulo yung buhok, nakahawak daw dun sa washing machine, parang ganun, parang tinitignan yung washing machine na umiikot. 'Di ba yung washing machine sa atin sa Pilipinas, hindi yung gaya ng washing machine dito sa States at saka sa UK na yung paikot, kumbaga pahiga siya. Sabi niya, nakatitig daw dun. Ang akala niya pa nga daw, nanay ko. Okay. Pero naalala niya,
Hindi, umalis yung lola niya. Umalis yung lola niya. Inihabilin nga sa kanila yung labahan eh. Doon daw siya nagpanik. Kung saan niya nakita yung Babae. tao na yun, doon ko din nakita yung shadow dati ng bata ako. Same pader. Tsaka same yung description namin. Yun yung trademark eh, yung gulo-gulo yung buhok. Gulo-gulo ng buhok. Okay. Ito yung So, kumamot din, di ba? Oo. Oo, parang naghawak ng buhok. Ganon. Feeling ko nga parang yun, baka siya din yung nakita nung nanay ko sa kwarto na tinitignan yung pamangkin ko, hindi ko alam, pero parang pakiramdam ko parang iisa lang yun. Ganon. So all in all, may bata, may babae, may lalaki, tsaka may matanda. Yun nga, feeling ko matanda yung babaeng yun eh. Meron pa. Eto na yung mga after na mag-albularyo. Paano na kasi to eh, parang pangilan-ngilan na lang. Yung kasi ako nung bata ako sa Catholic school. So parang meron kaming yung Cenacle. Ano ba yung Cenacle? Parang si Virgin Mary, yung Virgin Mary, parang pupunta sila sa isang bahay ng estudyante, mag-rosary sila doon, tapos iiwan nila si Virgin Mary doon ng ilang araw. Tapos babalik sila, kukunin nila si Virgin Mary, ililipat sa kabilang bahay kung sino man napili nila na random student. Parang hinahatid si Mama Mary. Dahil ako at saka yung kuya ko, lahat kaming mga bata, sa isang school lang kami nag-aaral, tapos magkalapit na yung bahay, parang pinag-isa kami. Parang doon sa bahay namin nag-grocery, pero si Virgin Mary doon iniwan sa bahay ng kuya ko. Parang kasi 2 houses apart lang. Yung pastor na nagli-lead ng ano siya eh, malabo mata niya. Kasi naging pastor din namin yung sa retreat. Tipong naka-magnifying glass siya pa nagbabasa ng Bible. Kasi malabo talaga mata niya. Actually parang half-blind nga ata siya eh. Ayun, tapos nag-Cenacle na siya, tapos na yung rosary. Nung lumabas na siya, kasi inaantay na yung van na susunduin sila. Sabi niya sa nanay ko, pati sa sister-in-law ko, sabi niya, sino yung babae kanina? Sabi niya, sino yung babae? May babae kanina sa hagdan. Sabi niya, yun yung description niya, alam mo. Maikli yung buhok, gulo-gulo. Yun yung description niya, kaparehas ng Tapos hindi siya, ang nakakatakot, hindi naman niya alam yung mga storya niyo. Hindi niya alam. Tsaka matagal na yun. So validation sa inyo yun na hindi lang kayo ang nakakakita. At saka Diyos ko, tong pastor na to, sobrang half-blind siya. Pero sa dami ng tao, bakit niya tinatanong yung isang tao na yun? Hindi naman lahat sa bahay kilala niya. Ano sabi? So, hindi namin alam. Parang, ewan ko, hindi alam. Sabi niya, pero sinabi niya sa amin na, ano lang naman siya, nakikinig lang siya. Gusto niya lang sumali. Gusto niya lang ng prayers. Okay. Tapos, sabi niya, sabi niya, hindi niya tinanong ko sino eh. Kasi parang, hindi naman niya kailangan malaman eh. Pero parang sinabihan niya lang kami na, dun daw sa kapitbahay namin. Ito isang story na to, medyo magsisegue ako, pero nakita niya din kasi na yung isang lalaki, may tinuturo siyang lalaki doon sa isang bahay. Dinescribe niya yung itsura ng lalaki. Matangkad daw, maputi, mestizo, maikli, parang kimpi yung buhok, ganyan. Sabi niya, ano lang din siya, parang gusto niya lang ng prayers, ganyan. Yung taong yun yung kapitbahay namin, nag-suicide. Saktong-sakto yung description niya. Hindi pwedeng magkamali. Kasi matangkad yun, maputi, mestizo. Pwede niya sabihin opposite, pero hindi. Tapos, sinabi nung teacher ko na si pastor daw na yun, kaya niya daw nalalaman yung tao sa hindi. Kasi, mas malinaw yung hindi tao sa paningin niya. Kasi nga, half-blind nga siya, di ba? So, pag may nakita siya na outstanding, alam niya, hindi tao yun. Or hindi na tao. Okay.
So parang, oh my God, parang So, sensitive si father, si mm. pastor. Okay. Oo. Tapos, syempre natatakot na naman kami nung time na yun kasi bakit nakita Mm. mo? Pero tuwing naalala namin na sinabi niya na, hindi, gusto niya lang ng prayers. Hindi niya Na ano yan. kumakalma naman kayo. Mm, mm. Okay. Tapos may ilan-ilan pa na yung kuya ko, parang bigla na lang na parang tatakbo yan sa taas. One time, kasi di ba doon nga siya sa baba natutulog. Tumakbo Mm. siya sa taas, sabi niya, Tay, 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 nakita ko si ganito. Sinasabi niya, nakita niya daw yung uncle namin. Mm. Sabi niya, Tay, siya talaga yun, Tay. Nakaupo siya dun, Tay, sa sala. Yung kuya ko Mm. kasi ano yun eh, para may pagkabarumbado. Alam mo yun? Mm. Ganun siya. Na, Okay. Tay, nakita ko talaga. So, out of character talaga yun sa kuya ko. Mm. Pero the way na describe niya, tito ko daw talaga yun. Tapos yung Okay. tatay ko bumaba, sabi niya, bumaba yung tatay ko. Tapos bumaba din kuya ko, sabi niya, hindi, umakyat ka muna dun. Parang kinausap, ewan kung tito ko yun, kinausap niya. Ganon. So, So, andun nga ba nung nakita nga ba ng tatay niyo? wala, hindi naman nakita ng tatay ko. Pero kasi kung Okay. kapatid niya nga yun. Kasi Kakausapin yung niya syempre. ano kasi yung pagkamatay ng tito ko na yun eh, nahulog siya sa bus. Accidentally na Medyo napindot ng freak drive. accident. Oo. Kaya parang nakakaawa yung situation kasi parang na aksidente na napindot ng bus driver yung Aha. pinto ng bus, nahulog siya. Mhm. Yun yung pagkamatay. Okay. Sa Singapore yun. Wow. Kaya medyo, parang, syempre tatay ko na ano siya. Dahil sa kapatid Ganon. niya. Okay. Mm-mm. So, yun ang mga kwento mo. Mm-mm. Ang dami. Kaya pala kailangan nating mag-record. Hindi pala kasya sa email yan. Hindi. At saka, yun nga, sasabi ko nga, buo talaga siya. Na nagtapos naman, nung nagpa-albularyo kami, na, ewan ko, siguro sunerte na lang kami na natapos na siya, na hindi. Kasi ang kinatakutan namin noon, ang time na yun, more than doon sa mga sounds, sa mga aparisyon, lahat yan, natatakot kami na may masapian sa amin. Kasi wina-warningan kami na, the more na lumapit yan sa inyo, the more na i-acknowledge nyo, the more na i-take over kayo niyan. Natatakot talaga kami na may masapian sa amin. At nakikita, may nagsabi sa amin na high risk daw yung ate ko. Okay. Na, yung lumilingon dun sa bata. oo, siya. Okay. Siya daw yung pinaka-high risk na masapian sa amin. Oh, bakit Siyempre, daw siya high risk? Sinabi ba? kasi sensitive daw siya eh. Sensitive daw siya, at saka Okay. parang maaawain daw siya na type ng tao. Totoo naman. So, very susceptible siya sa takeover. Okay. Kaya nung gustong gawin ng kuya ko yung ritual na yun, yung may pakandila effect, ayaw talaga namin kasi yun na nga. Baka si ate pa yung balikan yan. Parang ano ba, para saan ba yan? Si ate din naman yung. So may mga ganun discussions na kami na parang hindi na namin akalain pinagdidiskusyon na namin. Parang bakit ba ganito? Ano ba nangyari? Paglabas namin, punta kami school, kung mga kuya ko nagtatrabaho, they act normal. Pero pag uwi nila, ganun kinakaharap nila. So may psychological effect na rin sa amin. Oo. Na hindi siya na napaka-traumatic, no? Parang kung ako tinitingnan ko siya as parang I'm looking as an outsider, tapos iniisip ko mga bata kayo, mga young adults in their 20s, mga kapatid mo. Sobrang napaka-traumatic kasi parang lumalaki kayo. Well, ang life ay talagang medyo complicated. Tapos may additional factor pa na ganyan na pinagdadaanan kayo as a family. Kasi yung experience nyo is a collective, hindi siya singular. So parang sobrang tagal. Para kayong parang nakalakhan nyo na yung takot. So, pero at the same time, hindi nawawala yung takot. Nasanay na lang kami, pero takot pa din kami. Oo. Which is parang, yun nga, para siyang mahabaang torture. No? So, parang nakakalungkot talaga yung kwento nyo. Kasi nga parang, imaginein mo yun, parang ikaw yung nafe-feel mo na parang ayaw mo umuwi kasi when in fact, ang bahay mo dapat yung parang sanctuary mo, diba?
So, ang Totoo. nangyari dito, yung bahay niyo, yung parang naging source of stress yung lahat. So, sobrang nakaka, nalulungkot akong pakinggan kasi yung experience na ganyan. Pero, on the other side of it, yung mga kwento mo, although yes, nakakatakot kasi talaga nakakatakot, may factor na uncertain, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari in front of your eyes. Pero yung wala naman silang ginawa talagang masamang nanakit aside from yung physical na may tumulak. Pero other than that, auditory, puro visuals na parang nakita nyo, ganun. Yun lang naman. Pero wala namang nasaktan or something. Oo. Swerte. Iniisip ko mabuti ngayon kung may ganong pangyayari. Pero siguro kung may ganong pangyayari, na dapat natandaan ko yun. Or dapat una kong pinento. Parang wala naman. Wala. Hindi siya consolation, pero parang yun na yung parang pinaka-silver lining ng kwento mo na at least hindi rin physically manifesting yung mga entities na nandun sa inyo. No? Ang masasabi ko lang, siguro yung sa ate ko, kasi nung nakikita niya yung lalaki na umiiyak siya, ng time na yun, ang description niya lang is more like hindi na siya makahinga talaga. Yun lang naman. Pero siguro dahil parang baka napagpapanic attack lang siya. Ganun. Pero hindi na talaga siya makahinga. Parang nahihirapan talaga siya huminga. Parang may sumasakal daw sa kanya. Ganong feeling. Siguro dala na lang ng takot niya. Yun na siguro yung worst na nararamdaman niya. Perhaps, no? Pero meron din ako napakinggan dati na yung sabi nila kapag daw ang mga sensitives nagsasama-sama sa isang group, nag-heighten yung nila, yung kanilang abilities. So, I was wondering kung may sensitive bukod sa, para kasing lahat kayo nakakita. So, baka a little bit of each one of you is kind of sensitive. And then, syempre, collective kayo, isang pamilya kayo, baka na every time na magkakasama kayo, and I think yun yung nangyari lagi kayo sa mga kwento mo, magkakasama kayo sa isang lugar. So parang wala kaming choice eh. Oo, na biglang na-up nyo yung mga abilities of each other, kaya lalong lumalakas yung manifestation. Yun yung narinig ko one time sa isang podcast din. So baka yun yung nangyari din sa inyo kasi siguro may sensitive sa isa sa inyo talaga, or kayong lahat, in fact. Oo, siguro malamang yung mga ate ko yun. Dalawang ate ko at saka yung sister-in-law ko. Sila talaga siguro yung the rest mga kapatid ko, yung mga lalaki, feeling ko pinaglalaruan lang sila eh. Pinaglalaruan lang kaming lahat. Pero yung nagpapakita sa ate ko lang. Yung ate ko, yung sumunod sa akin, yun sigurado akong sensitive yun. Kasi mabilisan lang kasi meron kaming parang bar na nag-open dun sa unang street na pagmamayari ng kaibigan namin. Pumunta kami doon as birthday sa lubong niya. So mga 12:00 yun. Tapos wala nang tao sa parang bar. Kasi siya parang jazz type ng bar ganyan. So madilim, alam mo yun, yellow yung ilaw. Tapos sabi nung tita ng kaibigan ko, sabi niya, ay nako, meron dito. Nakikita nga yan ng ng anak ko. Ay, ng apo ko. Nakikita niya yan. Tapos minsan sabi niya, ma'am, ayan na naman. Parang babae daw na parang ganyan. Tapos, habang kumakain, umiinom, ganyan. Yung ate ko, bigla na lang parang nakita ko, tumingin siya dun sa side. Yung parang nagulat siya, na parang ano ba meron dun? Sa hallway, tumingin siya doon. Tapos parang meron kasing kurtina na gawa sa ratan doon. So mabigat siya, hindi mabigat 'yun. Kayang anuhin ng hangin, pero mabigat. Nagulat siya, tumingin siya doon. So sabi ko, ano 'yun? Tapos narinig ko, sabi nung tita na kaibigan ko, sabi niya, nakita mo 'yun, no? Nakita mo. Nakita kasi kakakita din. May lumabas daw yung entity doon. Actually, babae daw yun eh. Lumabas, sabi niya. Lumabas siya, ibig sabihin, okay lang siya sa'yo. Hindi siya sa'yo. Hindi siya nata-threaten sa'yo. Hindi naman sa gusto kanya, pero hindi siya nata-threaten. So yung agree ako sa sinasabi mo na, may mga sensitive talaga sa amin.
Baka. Pero ito bang mga like after nung yung um, um, mga huling paramdam at mga um, experiences nyo with paranormal nung ayan kasi nagkanya-kanya na kayo ng buhay, ikaw nasa London na, and I'm sure the other siblings perhaps are living on their own or separately from that house. May tao pa ba dun sa bahay na yun? Merong nakatira daw ngayon. Meron. Pero hindi na kapamilya. Hindi na talaga. Umalis na kayo doon. Nung umalis kayo doon, nagkaroon pa ba kayo ng mga experiences individually? Meron. Okay. Ikaw, meron ka? Or sila? Wala. Wala. Pero, ang tawag ba dito? Hindi lang isa sa amin yung nakaramdam. Parang ganun. Ate ko tsaka kuya ko. Gusto mo kwento ko? Sige, pwede nating i-part 2 yan. Parang gusto ko mag-part 2 ka dyan. Sige. Pero okay, and if you could invite them kung gusto nilang mag-share, that's okay too. Kaya ako tinatanong kasi yan. It's also possible na baka hindi yung house yung haunted, kundi kayo mismo. Pwede kasing ganun eh. Pwedeng hindi yung bahay yung haunted, kundi yung pamilyang nakatira. Kayo yung parang may merong nakakapit na mga spirits or energies sa inyo. Hindi man siguro sa inyo lahat, pero baka isa sa inyo. Kaya that's why I asked. Alam mo, parang agree ako dyan. Kasi hindi ko kukwento yung buo, pero meron parang family friend na nabanggit lang yan sa ate ko na parang lapitin daw siya na may potential daw mag-latch sa kanya. Kasi itong tita ng kaibigan ko, minsan daw talaga may nag-latch sa kanya na sinabihan na may anino daw sa likod niya. Akala niya kanya, pero hindi daw gumagalaw pag gumagalaw siya. So, ibig sabihin daw may nag-latch. Tapos sinabihan niya na, sabi niya, alam mo, ikaw, parang ano ka, habulin ka. Sabi niya, ibang tao to Sinabi niya yun sa ate ko. Na parang ganun. So, yun. That's how I see it nung kinuwento mo tong buong experience nyo. So, baka one of the siblings or if not, kayo man lahat, yung actually, yun nga, haunted, for the lack of better term. Baka hindi yung bahay. Oo. Tsaka bakit kami lang? Oo, diba? Bakit yung kung siguro yung pwede namang singular house lang, no? Pero parang sana nakikita ng kapitbahay, ganun, kung mga ganun. So, ayun. Feeling ko, at this ganun point, naniniwala ako. Kasi parang, naniniwala ako na posible yan sinasabi mo. Kasi parang, Diyos ko na rin, kung ano-ano narinig ko sa buhay ko. So, naniniwala ako dyan. Na, sana wag, pero may posibilidad. Pero are they okay, yung mga kapatid mo? Right now, do they still have traumatic experiences with the paranormal? Wala na. Sa totoo lang, after nun, parang halos di na namin pinag-usapan. Hindi Even kami now, hindi niyo na binabalik. Oo, hindi kami umuupo. Hindi kami umuupo sa isa, tipong may campfire kami. Tas kwento mo anong point of view mo ng time na yun, anong kwento mo side mo nito. Hindi namin. Parang yun, hindi na namin pinag-usapan ulit. Minsan may pakonti. Pa isa-isa. Pero hindi like full-blown discussion. No, hindi na. Baka ganun yung coping mechanism nyo, parang just to forget about it. Kasi medyo traumatic na yung experience. Oo, totoo. Pero sana naka-move on sila or natutunan nilang tanggapin yung experience. It's really actually, yung ate ko na sensitive na yun, actually, dito din siya sa UK eh. Okay naman siya. Pinapakinggan ba niya ang campfire? Hindi. Matatakot din siya. Ayaw niya manood ng horror stories. Ayaw niya. Lalo na mag-isa siya ngayon. Saan man siya nakatira ngayon. Ayaw niya. Hindi. Parang malabo mapasama ko siya dito kasi baka matakot talaga siya. Matatakot talaga siya. Oo. Minsan may magkukwento ko, sabi niya, tigil mo yan. Tumahimik ka. Usually kasi yung mga sensitive, sila talaga yung mga matatakotin. Tas tayong mga non-sensitive, yung mga matatapang. Tapos pero siguro pag nakatikim tayo. Tatahimik din tayo. Tama ka dyan kasi. Ayun. So, ngayon nga dito sa bahay, lahat ng ilaw naka-on.
Ay, oo nga, gabi sa inyo, tanghaling tapat kasi ngayon sa amin. Pero buti na lang dito kasi ngayon, summer, quote and quote, summer. So, Mahaba yung sun, araw. oo, mga 9 o'clock nagsa-sunset. So, may liwanag pa. Parang gano'n. Okay. Kaya nga sabi mo, Camp Master naman, gusto mo talaga gabi. Talagang sabi ko, pwede mo umaga. Hindi, pwede bang 7 o'clock? Kaya naku, ipipilis niya talaga. Sabi ko, sige na. Hindi ka, yung umaga mo kasi madaling araw ko. Hindi pa ako. Wawan. Baka hindi ko maintindihan yung kinikwento mo. Sayang naman yung kwento mo. Yun, Okay. Thank you so much. Thank you so much sa mga kinwento mo. Parang, ang maganda dyan, na nilagpasan niya siya as a family. Tapos, pero sana napag-uusapan niyo pa din kahit paano kasi parang unique din yung experience niyo. Hindi lahat ng pamilya may pinagdadaanan na ganyan. Although, I get it na medyo masakit pag-usapan kasi nga parang traumatic in your part. Diba? Pero, not every family yung nakakalagpas sa ganyan. So, parang, I hope it brought you strength as a unit of a family para na nilagpasan niyo siya. So, that's good. Agree ako dyan. Yung panganay kong kuya kasi, yung panganay kong kuya, ano talaga siya, parang nag-act talaga siya as panganay. So, siya yung, sa lahat ng kapatid ko, siya yung hindi ko inaasahan na willing i-tackle to. Kasi kung meron man akong kapatid na pinag-uusapan, willing makipag-usap sa ganito, siya. Kasi marami pa siyang experience after nun. Tapos hindi ko nga akalaing naniniwala siya hanggang ngayon. Pero, siya lang yung naririnig kong nagkukwento nito. Pag lumabas yung episode, i-send mo sa kanya sa link. Tapos, malay mo, gusto niyang mag-share ng kung ano yung POV niya that time. Oo. Alam niyo yung experience niyo, pwede siyang maging isang topic ng paranormal investigation. Kasi sa dami. Oo nga eh. Oo, totoo. In fact, yung kuya ko na yun, siya yung nung lumipat na kami. Siya talaga yung parang may heavy na experience eh. Siya talaga. And again, yung ate ko nandito, sila talaga. Tambalan nila yun. Baka sila yung sila yung open talaga yung nila, third eye nila. Oo, kunyari, sensitive. Pag may sinasabi siya sa akin dati, hindi ko alam kung ito. Parang, pag pumasok daw siya sa bahay, kapag mainit daw yung sahig, ibig sabihin, may laman daw yung bahay. Pag malamig daw, may pag-ganun pa siyang effect. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Telltales, signs niya kapag merong, presence. Okay. Nako. Sige. Sana makarating siya or sana makausap ko siya next time. Oo, arrange natin yung oras. Sige. Kasi iba rin oras niya. Nasa Pilipinas ba siya? Oo, Diyos ko. Oo, to make things complicated. Sige. Well, thank you so much sa mga kwento mo. Nag-enjoy ako. Yes. Alright. Okay lang yun, Camp Master. I-promote sa podcast? Meron ka bang something like baka meron kang gustong batiin, i-promote? Ay, meron. Ay, hindi. Gusto ko lang babatiin na yung tao. Yung ka-opisina mo. Sige. Uy, Mau, Aliyah, Jane. And Hello. Jay, pakinggan nyo to. Hello. Talagang, fan na fan talaga sila nitong podcast mo. Oh, hello, Mau, Aliyah, Jane. And si Jay, yung asawa ni Mau. Ayan. Hi, Jay. Yun. So, thank you so much, Justin, and thank you so much. Ang ganda ng San Telmo Society episode natin for today. And I'm sure magugustuhan to ng mga listeners. At sa mga kapwa natin campers, kung meron kayong kwento na gusto nyong ibahagi, feel free to send me an email at campfirestoriesph@gmail.com at ikukwento natin yan sa ating Campfire Stories next time. So, thank you, Justin. Thank you. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com.
Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.